po tayo sa mga kwentong mag-iiwan sa inyo ng ngiti. Oh, itong happy news natin ngayon, partner, may konting kurot din sa puso. Kahit salat sa buhay si Lolo, kinakaya pa niyang bumuhay ng napakaraming alagang aso. Yan at kahit ang pinagkakitaan lamang niya ay pamamalimos lang. Lynn Olavario, ikwento mo. Sa isang kariton sa abandonadong gasolinahan sa may kanto ng Shorthorn at Congressional sa QC, nakatira si Alvino Marlang o mas kilalang si Mang June. Pumanaw na raw halos lahat ng kanyang kamag-anak pero hindi siya solo sa buhay. Ang kasakasama niya sa araw-araw, ang 14 niyang inampon na aspin o asong Pinoy. 8 taon na raw ang nakararaan nang unang makakita si Mang June ng asong palaboy-laboy lang sa kalye. Sa takot na ito ay madisgrasya, nagdesisyon na lang si Mang June na ampunin ito. Naawa ko sa kanila kaya inampong ko na, kaya naging akin na sila. Mula noon, halos lahat ng asong makita niya na tila walang amo, inaampon na niya. Si Mang June na rin ang humahanap ng kanilang pagkain. Kahit ang mismong kakainin niya, nanggagaling lang sa panlilimos. Pero siyang kilo. Kung minsan kinukulang pa yan, ang tatako ng aso ko eh. Minsan kumuha ko ng pagkain ng tao. Doble pahirap pa ng masagasaan si Mang June ng isang motor nito lang A2 ng Pebrero. Buti na lang iniwanan siya ng nakabangga ng wheelchair sa pinaggamotang ospital. Umaasa pa rin si Mang June na mayroong tutulong sa kanila. Pero kaysa raw sa home for the aged, mas pipiliin na raw niya ang mabuhay sa piling ng kanyang mga alagang aso. Kasi ang kalooban ko pag nakikita ko yung mga aso. Lynn Olavario, News 5.